Samahan niyo po ako kung nais po ninyo dito sa ating teksto ngayong umaga sa aklat po ng Juan Kabanatang 7. Juan Kabanatang 7 at atin pong pag-aaralan yung mula 10 hanggang 13. Juan Kabanatang 7, mga talatang 10 hanggang 13. Subalit nang makaahon na ang kanyang mga kapatid para sa pista, saka naman siya umahon. Hindi hayagan, kundi palihim. Hinahanap nga siya ng mga Hudyo sa pista at kanilang sinasabi, saan siya naroroon? Nagkaroon ng maraming bulong-bulungan tungkol sa kanyang mga tao. Sinasabi ng ilan, siya'y mabuting tao. Sinasabi naman ng iba, hindi. Inililigaw niya ang mga tao. Subalit, walang taong nagsalita ng hayag tungkol sa kanya dahil sa takot ng mga Hudyo. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal at hindi nagkakamali na mga salita. Ang titulo po ng ating pag-aaral ngayon ay pinamagatan ko pong Humugot ka ng tapang sa gospel. Humugot ka ng tapang sa gospel. Bilang mga tao, iba-iba po ang ating kinakatakutan. Amen po ba kayo? Lahat po ba tayo ay may kinakatakutan sa buhay? Meron pong mga tao na meron pong tinatawag na acrophobia o yung pagkatakot sa mga matataas na lugar. So kayo po ay kagaya ko, mabilis malula, yung to the point na sasakay lang ng escalator papuntang second floor ng SM ay talagang parang nangihina. So kayo po marahil ay meron tinatawag na acrophobia, takot sa heights, na fear of heights. Meron pong mga tao na may tinatawag na cynophobia. Ano po yung cynophobia? Ito po yung pagkatakot sa mga aso at sa mga kagaya nito. Meron po ba kayo kilalang ganong mga tao na parang biglang hindi makakilos kapag nakakita ng aso? So baka marahil meron po siyang tinatawag na cynophobia. O yung maaaring kayo po ay isa sa mga taong merong tinatawag na trypanophobia. Hirap po nito, no? Trypanophobia. Ano po yun? Yung mga taong takot sa karayom. No? Kagaya halimbawa ng pag-iileksyon. Kaya ayaw nila pumunta sa doktor para magpa-check up kasi takot sa karayom. Ano? Yung tipong nakikita pa lang yung karayom, parang nakikinig na yung laman. Ano? Ayaw nang pumunta. Ayaw na magpakita sa doktor. So maliban po dito sa mga binanggit ko at marami pang iba, may mga kinatatakutan din po ang mga tao na normal naman pong kinatatakutan. Kaya halimbawa ng sakit at karamdaman. Sino po ba dito hindi natatakot magkasakit? Di po ba? Yung pag-uusig ng at magkaroon ng mga maling paratang sa atin. Yung kawalan po halimbawa ng hanap buhay o ng kabuhayan. Sino po ba dito hindi natatakot mawalan ng trabaho? Di po ba? And ultimately, yung pagkatakot sa kamatayan. No? Iba-iba po yung paraan na iniisip po ng mga tao upang magkaroon po sila ng tapang at lakas na harapin po yung mga takot na ito. Yung iba, humuhugot po ng lakas at tapang sa kanyang pamilya. No? Lumalaban sa buhay dahil mahal niya ang kanyang pamilya. Iba naman po, humuhugot ng tapang sa sarili. No? May mga nakikita ako mga post na wala ka naman talaga ibang maasahan kundi ang iyong sarili. No? Kaya humugot ka ng tapang sa iyong sarili. Sabi nila. Iba naman po, humuhugot ng tapang sa alak. Yung sinasabing tapang alak, ano? Kapakatahimik, pagka hindi nakainom, pagka naman nakainom, kapakatapang, naghahamon ng away. May kilala po ba kayong ganun tao? Ano? Humuhugot ng tapang sa alak o kaya naman sa ipinagbabawal na gamot. Buti hindi natokhang, nung panahon ni Pangulong Duterte. In fact, mga kapatid, maging ang mga mananampalataya pong gaya natin ay hindi ko po masasabi na excuse na makaramdam po ng ganitong mga takot. Ngunit ang malungkot po, may mga pagkakataon po sa buhay natin na ang takot po na ito ang siyang pumipigil sa atin na manindigan at mamuhay para kay Kristo. Ang takot po na tayo ay mausig, yung takot po na tayo ay mawalan ng kaibigan, yung takot po na mawalan tayo ng trabaho, yung takot po na mamatay
Ang ilan po sa masasabi kong dahilan kung bakit po madalas maging ang isang mananampalataya ay hindi nagagawang manindigan sa ating pananampalataya o hindi nagagawang manindigan kung ano ang tama at kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit ang tanong, mga kapatid, na gusto ko sagutin sa umagang ito, paano po ba natin mapagtatagumpayan ang ganitong takot? Saan po ba tayo pwedeng humugot ng tapang at lakas ng loob sa mga panahon na tayo po'y kinakailangang manindigan at ipamuhay ang ating pananampalataya? Sa sermon po natin pong gustong ipahayag po sa inyo, gusto ko pong ipakita sa inyo na walang ibang makapagbibigay ng tapang sa atin upang manindigan at mamuhay para kay Kristo, kundi ang Ebanghelyo din ni Kristo. Walang iba tayong pwedeng paghugutan ng lakas, ng loob at ng tapang, kundi ang Ebanghelyo ni Kristo. Ito po ang ating dahilan, kaya naniniwala tayo na ang gospel ay hindi lang para sa mga hindi mananampalataya. Ang gospel ay para pa din sa mga mananampalataya na gaya mo at gaya ko. So, inati ko lang po, mga minamahal, yung ating teksto sa umagang ito sa 3 bahagi. No, kung kayo po ay naglilista ng mga puntos, ito po yung 3 puntos na gusto kong diinan sa ating pangangaral upang inyo po ako masundan. Ang una po ay pinamagatan kong ang pagpunta ni Jesus sa pista. Ang pagpunta ni Jesus sa pista. Yan po ay nasa verse 10. Pangalawa po ay ang paghahanap kay Jesus sa pista. Paghahanap kay Jesus sa pista in verse 11. At ang panghuli, ang pagkatakot ng mga tao sa pista. Ang pagkatakot ng mga tao sa pista in verses 12 to 13. So, isa-isahin po natin pag-aralan, mga kapatid at mga minamahal. Ang una po ay ang pagpunta ni Jesus sa pista. Matapos po ng diskusyon ng ating Panginoong Jesus at ng kanyang mga kapatid na naaral na natin in verses 1 to 9, kung naalala po ninyo nung nakaraang Sunday, makikita po natin sa verse 10 na nagdesisyon na po ang ating Panginoong Jesucristo na pumunta sa pista ng tabernakulo kung saan ito po ay ginaganap sa lugar ng Judea. Sabi po sa verse 10, sabi po dyan, subalit na makaahon na ang kanyang mga kapatid. Papasin nyo, bakit makaahon? Kasi kung titingnan nyo yung geography ng panahon ito, yung Galilea kung saan naroroon ang Panginoong Jesus, ay mas mataas yung lugar o yung lupa sa lugar ng Judea. So parang tayo dito, sa Bulacan, mas mataas sa atin yung kalupaan ng Baguio. So kaya po sinabi dito na umahon ang kanyang mga kapatid. Ibig sabihin, yung Galilea ay mas mababa kaysa sa Judea na pupuntahan nila. So, bakit daw sila umahon? Para daw sa pista. Anong pista? Pista ng mga tabernakulo, yung sukot ng mga Hudyo. Ano po? At tapos po doon, saka naman siya umahon, ang Panginoong Jesus. At sabi, hindi hayagan, kundi palihim. So dito po, maobserbahan natin yung karunungan ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil po, sa alam naman nating banta sa kanyang buhay, hindi po siya nagpadalos-dalos at hayagang pumunta agad sa Judea para po makipiesta. Siya po, ang sabi ng talata, ay palihim o sikreto na pumunta doon upang hindi po siya maabangan ng mga Hudyong gustong pumatay sa kanya. Hindi po gaya ng suwestyon ng mga kapatid niya in verses 3 to 4 na siya po doon ay pumunta ng hayagan at agaran. So dito po, makikita po natin yung Panginoong Jesus ay hindi po nagpapadala sa sabi-sabi ng tao. Siya po ay mayroong sariling pag-iisip. Siya po ay mayroong paninindigan. Siya po ay palaging nakadepende sa kalooban ng kanyang Ama sa langit. Sa pong napakagandang katangian, mga kapatid at mga minamahal, na nawa po, namamana po natin bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, na tayo po ay hindi basta-basta nagpapadala sa sinasabi ng iba. Na tayo po ay hindi naninindigan. Tayo po ay handang manindigan at gawin ang nakalulugod sa harapan ng ating Ama sa langit. Kahit po dumating sa punto na hindi ito ma-appreciate o magustuhan ng mga taong nakapaligid sa atin. Mga minamahal,
Ganito rin ba ang iyong ugali bilang isang mananampalataya at tagasunod ni Kristo? Ang mahalaga ba sa iyo, kagaya ng ating Panginoong Kristo, ay ang kalooban ng iyong Ama sa langit at hindi ang sasabihin ng iba? So yan po ang kaganapan ng pagpunta ni Jesus sa pista. Now, tingnan po natin na mabilis naman ang paghahanap kay Kristo sa pista. Yun po yung ating pangalawang punto. Ang paghahanap kay Jesus sa pista. Sa punto pong ito, makikita niyo po yung eksena ng mga taong nais magtangka sa kanyang buhay. Tingnan niyo po yung verse 11. Ang sabi diyan, hinahanap nga siya ng mga Hudyo sa pista at kanilang sinasabi saan siya naroroon. Yung salita pong hinahanap po diyan ay galing po sa salitang Griego na zeiteo, na isa pong pandiwa o verb na nasa imperfect indicative active. Ang ibig sabihin po doon, ito po ay continuous act. Wala po silang humpay sa paghahanap sa ating Panginoong Hesukristo. At bukang bibig po nila sa kanilang paghahanap sa ating Panginoong Hesukristo, saan siya naroroon. Bawat tao na kanilang makausap, bawat lugar na kanilang mapuntuhan, ang kanilang tanong ng mga Hudyong ito, saan naroroon si Kristo? Saan siya naroroon? At yung mga Hudyo naman na binabanggit po dito, especially kapag nagbabasa kayo ng Gospel ng John, ay halos palaging pumapatungkol sa mga nasa katungkulang mga Hudyo. So every time mababasa nyo yan, as you read the Gospel of John, pag nakita nyo yung salitang mga Hudyo, yung phrase ng mga Hudyo, palagi kung hindi ay madalas, ito ay pumapatungkol sa mga nasa katungkulang mga Hudyo na namumuhi at kinakalaban ang ating Panginoong Jesus. So yun po yung mga Hudyo dito. So sa makatuwid, hinahanap po nila ang Panginoong Jesus hindi dahil sila po ay nais maniwala sa Kanya o naniniwala sa Kanya. Hinahanap po nila ang Panginoong Jesus hindi dahil nais nilang maging tagasunod niya. Hinahanap nila ang Panginoong Jesus upang kanilang usigin and ultimately upang kanilang paslangin. Ganyan po yung makikita natin kung babalikan natin pinag-aralan natin in chapter 5 verse 18. Ito po yung mga pangyayari matapos pong magpagaling ng ating Panginoon Jesucristo sa araw mismo ng Sabat ng isa pong lumpo at tinawag niyang aking Ama, yung Diyos Ama sa langit na nagpapakita ng kanyang pagkapantay bilang Diyos sa Diyos Ama. Kaya nasabi po sa chapter 5 verse 18, kung babalikan nyo lang po, nasabi roon, and I quote, dahil dito ay lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagat hindi lamang linabag niya ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din na kanyang sariling Ama ang Diyos at ginagawa ang sarili niya nakapantay ng Diyos. So para sa mga Hudyo na nasa kapangyarihang ito, ang Panginoong Jesus ay isang masubayin sa kanilang batas at napastangan sa Diyos. Kaya naman po, para sa kanila, ang Panginoong Jesus ay karapat-dapat sa kamatayan. Ganyan din po, yung makikita ninyo, kung itutuloy yung basa sa chapter 7, verse 25, kung tatalon po kayo doon, ito po yung mga komento ng mga tao sa pista, matapos pong magturo ng ating Panginoong Jesus sa templo. Sabi doon sa verse 25 ng chapter 7, sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong kanilang pinagsisikapang patayin? Kita niyo ho yun? Pinagsisikapang patayin. Yung salita pong pinagsisikapan po dito ay nagpapakita po ng kanilang matinding pagnanasa na paslangin ang ating Panginoong Jesucristo. At ito po ang nagtutulak sa kanila upang mag-effort ng gusto na sundan siya saan man siya magtungo at tanungin ng mga tao ng kanyang kinaroroonan. So nakita po natin mga minamahal, yung pagpunta ni Jesus sa pista in verse 10 at ang paghahanap kay Jesus ng mga Hudyong ito in verse 11. Now, pag-aralan po natin yung panghuli nating punto na pinamagatan po natin ang pagkatakot ng mga tao sa pista. Pagkatakot ng mga tao sa pista. In verses 12 to 13, mababasa po natin dito na habang
may mga naghahanap po sa ating Panginoong Hesus upang siya po ay patayin. Hindi po maiwasan sa mga tao ang magbulong-bulungan. Tingnan niyo po ang sabi doon sa verse 12. Chapter 7 pa rin po, verse 12. Nagkaroon ng maraming bulong-bulungan tungkol sa kanya ang mga tao. Sinasabi ng ilan, siya'y mabuting tao. Sinasabi naman ng iba, hindi. Inililigaw niya ang mga tao. Yung salita pong bulong-bulungan dito, mga kapatid, ay galing po sa salitang Griego na ganggasmos na may ibig sabihin po na sikretong pagtatalo-talo o debate. So yan po kaya sila nagdidebate at nagdidiskusyon ng sikreto o mahina, nagbubulong-bulungan. Yan po punsod ng iba't ibang opinyon ng mga tao sa pista tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Ano-ano po yung opinyon ng mga tao tungkol sa ating Panginoong Hesukristo? Una, ito po may kinalaman una sa kanyang mga ginawa. Na siya daw po kasi ay mabuting tao dahil marami siyang ginagawang mabuti. Siya po ay nagpagaling ng maraming mga may sakit, pinakain niya ang mga nagugutom, di ba yung pinag-aralan natin sa chapter 6, pinalayas niya ang mga inaalihan ng masamang espiritu, pinapahayag po niya ang mabuting balita ng Diyos. So dahil po sa kanyang mabubuting ginagawa, kinikilala po siya ng ilang mga tao na mabuting tao. Maliban po dito, ito din po ay pumapatungkol sa pagiging matuwid ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi nila nakikita ang ating Panginoong Jesucristo na masama ang pag-uugali. Siya'y matuwid at taong palagi nakapanig sa katwiran. Siya po ay namumuhay palagi ng naaayon sa kalooban ng Diyos. At ganito po ang tingin ng ilan sa Kanya. Ngunit, meron din pong mga tao na masama po ang pagkakakilala sa Kanya. Na ang sabi, ang Panginoong Hesus daw po ay inililigaw niya ang mga tao. Nakita niyo po ba yon? So para sa kanila si Jesus ay isang taong tuso, isang taong manggagamit, mandaraya, kawatan, mapagsamantala, makasarili, at mayabang. So nakita po natin in verse 12 na meron pong magkakaibang opinyon yung mga tao kung sino ang ating Panginoong Jesucristo na nagdudulot po mga kapatid ng bulong-bulungan o palihim na diskusyon sa Kanya. Ngunit bakit po kailangan po nilang magbulong-bulungan? Maaaring tinatanong nyo. Bakit hindi na lang sila mag-usap ng normal? Bakit pa kailangan nilang mag-usap ng palihim tungkol sa ating Panginoong Jesucristo? Well, nakikita nyo po yung kasagutan doon sa huling talata in verse 13. Sabi doon, subalit walang taong nagsalita ng hayag tungkol sa Kanya. Bakit daw? Dahil sa takot sa mga Hudyo. Dahil sa takot sa mga Hudyo. Isa pong New Testament scholar sa katauhan po ni D.A. Carson ay ipiniliwanag kung bakit po hindi sila nagsasalita ng hayagan tungkol sa ating Panginoong Hesus. Nasabi po niya, and I quote, apparently, the antipathy of the authorities has reached the point where they do not want Jesus discussed publicly. Their displeasure of Jesus is boiling over to affect His followers and even those who, by their topic of conversation, make Jesus a more important figure than the Jews wanted Him to be. And of course, ayon po kay Dr. D.A. Carson, humabot na po sa sukdulan ang galit at pagkamuhi ng mga nasa katungkulang Hudyong ito sa ating Panginoong Hesukristo na kahit saan hindi lang daw po o kung saan hindi lang daw po ang mga tagasunod niya ang naaapektuhan po nito. Maging yung mga tao, mga kapatid, na hindi naman necessarily pumapabor sa kanya, kundi pinag-uusapan lamang siya, ipinagbabawal na po ng mga Hudyong ito. Para po kasi sa kanila, mga kapatid, mas pinasisikat lang po ng mga tao ang Panginoong Hesus kapag pinag-uusapan po siya sa anuman pong kadahilanan. Kaya binabawal po ng mga Hudyo. At ito po yung dahilan kung bakit walang naglalakas ng loob na magsalita ng hayagan tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Sa isa pong komentaryo
na nabasa ko sa talata pong ito, ang isa pong pwedeng nilang kahantungan kung sila po ay mahuhuli at hindi papipigil na magsalita tungkol sa ating Panginoong Jesucristo, sila daw po ay ititiwalag sa kanilang sinagoga. Yung sinagoga po parang church. Ititiwalag po sila. At alam niyo po, ang katumbas ng pagtiwalag sa sinagoga, para na silang namatay. Bakit po kanyo? Kapag po itiniwalag ka sa sinagoga noong panahong ito, hindi ka na kasali sa mga pangrelihiyong gawain ng mga Hudyo. No? Hindi ka na maaaring makapag-transaksyon para makipagkalakalan at hanap buhay sa mga kapwa mo Hudyo na nagtiwalag sa iyo. Sila po ay hindi na papansinin ang kanilang mga kababayan. Ganun po katindi. Kaya ko po nasabi na para ka na ring namatay. In short, mawawalan ka ng kabuhayan at mawawalan ka ng kaibigan kapag natiwalag ka sa sinagoga. So napakatindi po ng kapalit kung sila po ay susuway sa mga utos ng mapagsamantala at selosong mga leader na ito ng mga Hudyo. Ito po ang dahilan kung bakit natatakot po sila na hayagang banggitin ang pangalan ni Jesus sa kanila pong mga usapan. Mga kapatid, gaya po ng mga Hudyong ito, may mga pagkakataon din po sa ating mga buhay na natatakot tayong madindigan at mamuhay para sa ating Panginoon Jesucristo. Right? Kung magiging honest lang tayo sa ating mga sarili, kung hindi naman po ay nag-aalinlangan po tayong mamuhay at manandigan para sa ating Panginoon Jesus. Maaring wala pong banta na kinaharap po tayo gaya po ng mga Hudyo dito po sa ating pinag-aaralan, pero meron din po tayong mga naiisip na magiging konsekwensya kung tayo po ay maninindigan sa atin pong sinasabing pananampalataya. Ang ilan po dito na naisip ko ay maaari po itong magdulot ng paglayo sa atin ng ating mga kaibigan. Naranasan nyo na po ba yon? Na kayo po ay nagpahayag na kayo'y Kristiyano na, kayo'y hindi na Katoliko, kayo na ay isang Baptist, kayo na isang Christian. Medyo nanlamig po ang ilan ninyong mga kaibigan na dati kasama po ninyo. Lalo na kung sila po ay hindi ninyo kapananampalataya. So yan po yung isang pwedeng maging resulta. Maaari din pong magdulot ito ng pag-uusik sa atin o pagsasabi sa atin ng mga masasakit na salita na magkaroon lang tayo ng sakit, na aksidente lang tayo. Yan kasi, born again ka. No? So, lahat ng nangyayaring masama sa iyo, isisisi nila sa relihiyong kinabibilangan mo. Yan po ay isang uri ng pag-uusig. O kaya naman, kapag nakagawa ka ng mali, di naman tayo kasi perfecto kahit mananampalataya tayo. Babatikusin na nila, ganyan ba mga Kristiyano? No, nagsisimba ka pa man din. O kaya naman, pwede ito'y makabawas o pagkawala ng ilang mga oportunidad na dapat sana'y meron tayo, gaya halimbawa ng ating trabaho o hanap buhay na po pwedeng masakripisyo kung tayo po'y maninindigan at atin po idideklara na tayo ay Christian at hindi kagaya ng ibang pananampalataya. And ultimately, may pagkakataon po na maaaring ang kapalit ng ating paninindigan at pamumuhay para kay Kristo ay ang ating sariling buhay. In fact, nangyayari na po yan sa maraming lugar, sa ibang mga bansa, na kapag ikaw ay Kristiyano, ihanda mo na ang iyong sarili sa kamatayan. At wala po akong ibang maisip na paraan, mga minamahal, sa liwanag ng banal na kasulatan upang bigyan po kayo ng lakas ng loob na nindigan at mamuhay para kay Kristo, kundi po ang ebanghelyo rin ni Kristo. Po yung makikita natin naging motibasyon ni Apostol Pablo, halimbawa, kung bakit nakaya po niyang manindigan sa kabila ng pinagdadaanan po niya sa buhay, kung bakit po siya nanatiling matibay na namumuhay para kay Kristo. Ang kanyang motibasyon ay walang iba kundi si Kristo. Nasabi po sa Filipos 3:7 hanggang 8, ang sabi dito ay na-quote, "Gayon man ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang," sabi ni Apostol Pablo, "ay inari kong kalugihan." Bakit daw? Alang-alang kay Kristo. Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay na inari kong kalugihan,
Dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko, alang-alang sa Kanya'y tiniis ko. Ulitin ko yung bahagi na yon. Alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. Ano po ang motibasyon at nagsilbing lakas ni Apostol Pablo upang makayanan po niya ang lahat ng kanyang mga pinagdaanan sa buhay? Walang iba kundi si Kristo. Dahil lamang po sa Ebanghelyo ni Kristo, may buong tapang po niyang ipinahayag. Yung sinabi niya sa Filipos 1:21, sapagkat saganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Narinig niyo po ba yon, mga kapatid? Paano mo masasabi yon? Masasabi mo ba yon kapag marami kang pera, yung mamatay pakinabang? Masasabi mo ba yon kapag ikaw ay maraming koneksyon sa gobyerno? Marami akong koneksyon sa gobyerno. Walang problema kahit mamatay ako. Marami akong ipon sa bangko, ang mamatay ay pakinabang. And so on and so forth. Pero I would argue, mga kapatid, na masasabi mo lamang ang mga katagang ito na sinabi ni Apostol Pablo kung ikaw ay mayroon ng pananampalataya sa Ebanghelyo. Masasabi mo na ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Kasi alam mo na kahit mamatay ka, kay Kristo ang iyong tutunguhin. Kung matatakot kang mawalan ng kaibigan o mga kakampi kapag ipinahayag mo na ikaw ay Kristiyano at handa ka manindigan sa tama, kasi nangyayari yan eh. Lahat ng mga kasamahan mo, ginagawa yung kanilang akala nila ay maganda, pero masama. Pero ikaw naninindigan ka sa tama. Maaaring dumating ka sa punto na ikaw ay mag-iisa naninindigan sa tama. Lahat ng mga kasama mo nagnanakaw, lahat ng mga kasama mo na gumagawa ng masama, ng daraya. Pero ikaw, na prinsipyo kang tao, at alam mo na ito ay hindi kalooban ng Diyos, kaya ikaw ay mananatili sa tama. Pwedeng manlamig sa iyo ang mga kaibigan mo. Pwedeng iwan ka nila. Ano po ang magiging solusyon natin doon? Walang iba kundi ang Ebanghelyo, ang Gospel, ang nangangako sa atin na iwan ka man ng lahat. Iwan ka man ng lahat ng mga kakilala at kaibigan mo at lahat ng taong malalapit sa iyo, ang Diyos, kaya hindi ka iiwan at pababayaan. At kung kasama mo ang Diyos, sabi nga ni Billy Graham, one with God is a majority. Ulitin ko yung bahagi na yon. One with God is a majority. It doesn't matter kung nag-iisa ka, basta kasama mo ang Diyos. Alam mo, naninindigan ka at namumuhay ka para sa Diyos. It doesn't matter kung nag-iisa ka. You are in the majority kasi kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang Hari at ang Panginoon. Aside from it, naririto po ang buong church. Kung natatakot ka mawalan ng kaibigan, dahil sa iyong pananampalataya, lahat na nakikita mo ditong mananampalataya, hindi mo lang kaibigan, maituturing mong kapatid. Amen po ba kayo sa mga members ng church dito? Nararamdaman niyo po ba yung kapatiran natin? In fact, hindi lang yung mga kapatid sa apat na sulok ng bahay sa bahang ito, lahat ng mananampalataya sa buong Pilipinas, pwede mong maituring na hindi lang kaibigan, kundi kapatid. In fact, hindi lang yung mga mananampalataya sa buong Pilipinas, kundi sa buong Asia, ay maituturing mong kapatid. In fact, hindi lang sa buong Asia, kundi sa buong mundo, ang lahat ng pananampalataya ay hindi mo lang maituturing na matalik na kaibigan, maituturing mong kapatid. So I don't think problema ka sa kaibigan kung ikaw ay isang tunay na mananampalataya. In fact, magkakaroon ka pa nga ng mga tunay na kaibigan. Kasi maraming kaibigan sa sanlibutan ay mga traidor. Maraming mga kaibigan sa sanlibutan ay mga manggagamit. Kapag wala na mahita sa iyo, iiwan ka rin yan. Pero ang isang mananampalatayang kaibigan, kahit wala siyang mahita sa iyo, siya pa magbibigay sa iyo kasi kapatid ka niya sa Panginoon. Di po ba? So kung ang problema mo, kaya ayaw mong manindigan at natatakot ka sumampalataya ay
baka mawalan ka ng kaibigan, ang gospel ang sagot. Sa gospel, kasama mo ang Diyos, marami kang kapatid na hindi lang kaibigan. Kung kinatatakutan mo, kaya ayaw mo manindigan ng iyong pananampalataya, baka usigin ka at makatanggap ka ng mga salitang masasakit na pwede pong sabihin sa atin, pero dahil sa gospel, pwede nating i-take ito positively. Sa anong paraan, mga kapatid? Na ito po, yung mga pag-uusig, yung mga masasakit, na salita na ating tinatanggap dahil po tayo tagasunod ni Kristo, ay pwedeng gamitin ng Diyos bilang isang paraan ng pagpapala sa atin pagdating po natin sa langit. Natatawagin po tayo ng Diyos na mga mapapalad. Bakit? Sapagkat ang mga bawat pag-uusig na nararanasan ng isang mananampalataya ay may katumbas na gantimpala pagdating sa langit. Yan po yung makikita nyo sa Mateo 5:11 hanggang 12. So kung uusigin ka dahil sa iyong pananampalataya, isipin mo na lang, ito ay dagdag reward sa akin pagdating ko sa langit. Di ba? Paano ka magkakaroon ng ganong mentality? Dahil sa gospel. Kung hindi ka naman believer ng gospel, wala kang hope ng reward sa heaven. Kung kawalan naman po ng mga oportunidad, no? Gaya halimbawa ng pagkawala ng iyong trabaho, ang kinakatakutan mo, no? Yung gospel pa rin, ang kasagutan po riyan. In fact, may mga pagkakataon pong gano'n, hindi po ba? Isa part ko, nung ako po'y nagtatrabaho, may mga pagkakataong nalagay sa alanganin ng aking trabaho dahil sa aking pananampalataya. Na pinipilit akong pumasok ng araw ng linggo. Bagay na pinag-usapan na namin nung una pa lang sa HR na hindi ako pwedeng pumasok ng linggo dahil ako'y mananampalataya. Ako'y may ministeryo sa simbahan. At dahil dyan, nalagay po sa alanganin ng aking trabaho. Pero purihin po ang ating Panginoon, hindi po ito nagpatuloy at tayo po ay nanindigan sa kung ano po ang kalooban ng Diyos. Ang akin lang po, kung ako'y tatanggalin sa trabaho dahil sa aking paninindigan, alam ko na ang Panginoon ay nagbibigay sa akin ng panibagong trabaho. Mga kapatid, kung iyo pong kinatatakutan ang pagkawala ng oportunidad gaya halimbawa ng trabaho, dahil sa iyo pananampalataya sa gospel, itinuturing ka na anak ng Diyos, sabi ng John 1:12. At yamang ikaw ay anak ng Diyos, naniniwala po ako na hindi kanya pababayaang walang kabuhayan. Meron bang magulang na nagpabaya sa kanyang mga anak? Kung tayo ng masasamang magulang, ay hindi pwedeng magpabaya sa ating mga lapastangang anak. Lapastangang anak na po yung pinag-uusapan. Gaano pa po ang ating Ama sa langit? Napababayaan po ang ating mga pangangailangan. Kung tayo po ay anak ng Diyos because of the gospel, naniniwala ako na hindi kanya hayaang mawala ng iyong mga pangangailangan. Ang kailangan mo lang, kapatid, alam mo, humakbang ka ng may pananampalataya at pagtitiwala na tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Yun lang. Minsan yan ay test of faith. Humakbang ka na may pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Huwag kang matakot. Kasama mo ang Diyos. Paano ko yan nasigurado? Dahil sa gospel. Kung natatakot ka naman para sa iyong buhay, na baka, halimbawa, dumating tayo sa punto, pero salamat sa Panginoon, wala pa tayo sa ganung sitwasyon. Pero kung dumating tayo sa punto ng kapalit ng ating pagiging tagasunod ni Kristo ay pagpugot sa ating ulo, well, saan ka huhugot ng lakas ng loob? Ang argument ko, mga kapatid, makakakuha ka pa rin ng lakas ng loob sa gospel. Ano ba ino-offer sa atin ang gospel? Hindi ba ang buhay na walang hanggan? Mapatay man tayo yung ating physical na katawan, ngunit hindi nila mapapatay ang ating espiritu patungo sa Ama. At matapos po nating mamatay, sa muling pagbabalik po ng ating Panginoong Jesucristo, pangako niya, bubuhayin niya tayong muli. So ba tayo matatakot? It doesn't matter kung pugot ang ulo mo sa pagbabalik niya. It doesn't matter kung gutay-gutay yung katawan mo dahil pinakain ka ng mga tao sa leyo. It doesn't matter kung sunog yan kasi ginawa ka nilang paggatong. Ang sumasampalataya sa Ebanghelyo sa huling araw ay bubuhayin muli. Bibigyan ng maluwalhating katawan.
Ang sabi po mismo ng ating Panginoong Hesus in John 11:25, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me shall never die. Shall never die. Kapatid, sa mga panahon na pinanghihinaan ka ng loob o na natatakot kang manindigan para sa ating Panginoon Kristo, ang akin pong encouragement sa iyo at instruction, humugot ka ng tapang sa gospel. Alalahanin mo, remind yourself, preach to your heart the gospel of our Lord Jesus Christ. At kung ikaw ay hindi pa mananampalataya, hindi ka excuse na makaramdam ng takot, gaya po ng mga takot ng mga Hudyong ito para sa kanilang kaligtasan. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, saan ka huhugot ng tapang upang harapin mo yung takot na yon? Particularly, halimbawa, sa takot mo sa kamatayan. Saan ka huhugot ng lakas sa araw na darating yon sa iyong buhay na hindi natin alam kung kailan? Kapatid, hindi mo ito mahuhugot, humugot ka man, o hindi mo ito makukuha, humugot ka man ng tapang sa alak o sa droga. Hindi mo ito makukuha, humugot ka man ng lakas ng loob sa iyong mga kapamilya at mga katropa. Walang makapagbibigay sa iyo ng tapang humarap sa kamatayan at sa araw ng paghuhukom, kundi ang pananampalataya lamang sa Ebanghelyo ni Kristo. Ngayon, ano yung hinihintay mo? Ano yung hinihintay mo? Bakit hindi ka ngayon lumapit kay Kristo upang makahugot ka ng tapang sa gospel sa harapan ng Diyos sa araw ng paghuhukom? Ikaw ay hindi matatakot dahil sumampalataya ka sa Ebanghelyo ni Kristo na nangako sa iyo na ikaw ay hindi na mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal, ngayon ang araw ng pagliligtas ng Diyos. Amen.